Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ito po'y karugtong nung nakaraan nating mensahe. Sino nakakatanda nung nakaraan nating mensahe? Tandaan niyo pa ba? Ano po ang pamagat? No condemnation. Amen. Sa mga taong hindi itinakwil ng Panginoon, sa kabila ng pagkakasala, no, may nagaganap sa atin. Ito po yung pinakamaganda o pinakamagandang milagrong ginagawa ng Diyos. No po? Hindi yung pagpapagaling lang ng karamdaman ng ginawang milagro ng Panginoon kundi ang pinakamagandang milagrong ginagawa ng Diyos, yung taong masama nababago. Amen po ba yun? Di po ba? Kasi yung mga pangangailangan natin, pwedeng matugunan yun . No? Yung karamdaman natin, pwedeng matugunan yun. Gamot, no? Doktor, pwedeng matugunan. Pero yung buhay ng bawat isa sa atin na masama, hindi kayang tugunan na yun. Hindi kaya ng doktor yun. Tama po ba? Hindi kaya ng lipunan yun. Pero kaya ng Diyos. Yun ang magandang milagro na ganap . Pinakamagandang milagrong nagaganap sa isang tao, yung nababago ang buhay niya. At sino dito ang nabago ang buhay dahil kay Kristo? Amen. Sabi ko nga yan ay may pamagat na I no longer live but Christ lives in me. Kanta ko yan, di ba? Kinanta ko nung nakaraan. It's no longer I that liveth, but Christ has lived in me. It's no longer I that liveth, but Christ has lived in me. He lives, He lives. Jesus is alive in me. It's no longer I that liveth, but Christ has lived in me. Amen. Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Amen. Palakpakan nyo nga ang Panginoon. Amen. Lord, salamat po sa pagkakataon na maririnig namin ang mensahe mo. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. O Diyos, ipamalas mo sa amin ang kabutihan mong ginagawa sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe, sa kalayaan na naririnig pa namin, Panginoon, ng salita mo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Banal na Espiritu, pangunahan mo po kami, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Nung nakaraan linggo, sabi ko nga, tinalakay natin yung salitang condemnation sa ating Panginoon. Wala nang kahatulan kay Kristo. Walang kahatulan sa mga taong nagsisi at tumalikod sa pagkakasala. Sino dito ang nagsisi na at tumalikod sa pagkakasala? Amen. So lahat po tayo, wala na tayo sa kahatulan dahil tumalikod tayo sa ating mga pagkakasala. Nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan. So wala na ang paghatol ng ating Panginoon. Ano ang papasok? Papasok na yung pagbabago ng buhay. Yan po yung papasok. Kapag kinilala mo na si Kristo, papasok na yung salitang pagbabago ng buhay. Sa ating binasa sa Galatia chapter 2, verse 20, hindi pa pala natin binabasa. Basahin muna natin. Ang sabi po diyan, kaya nga hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon ay sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Diyan po sa Galatia chapter 2 verse 20, ipinahayag ni Pablo, mayroong kamatayan at resurrection na naganap. Kamatayan at muling pagkabuhay na nangyari sa kanyang buhay. Alam niyo mga kapatid, hindi yan pisikal na kaganapan, Hindi kamatayan na literal at pagkabuhay na literal. Ito ay spiritual na naganap kay Pablo. Ano daw ito? Ito ay spiritual na aganapan, kamatayan at resurrection ni Pablo. Spiritual, sabi ko nga, nakaganapan. Sabi ni Pablo, ako'y kasama ni Kristo na napako o ipinako sa krus. Mga kapatid, kung iisipin,
sa mga nakakarinig, tila mali ang pahayag na ito ni Pablo. Dahil hindi naman siya kasama ni Jesus na napako sa krus. Tama po ba? Hindi naman siya kasama. Ngunit, sabi ko nga, hindi po ito kasi physical o literal, kundi ito spiritual. Spiritual na kasamang napako sa krus. Ibig sabihin, yung lumang Pablo ay namatay na sa krus nang siya ay sumampalataya kay Kristo. At siya na ngayon ay may bagong buhay, bagong Pablo, mga kapatid. Si Kristo na ang kanyang kinabubuhay. Si Kristo na ang kanyang buhay. Amen? Yun na ang sinasabi ni Pablo. Paano nangyayari yun? No, example po niya, mga kapatid, parang lumang kotse na karag-karag. Sino dito nakakita na ng lumang kotseng karag-karag? Alam niyo po ba ang buhay natin para tayong kotseng luma na karag-karag? No? Saan pupunta? La Union. Tapos ang kotse mo, karag-karag. No? Yung pag sumakay ka, gaganon-ganon. Yan, gaganyan. Katawag doon karag-karag. Parang hindi aabot. Alam niyo, ganyan ang buhay natin. Nung wala pa kay Kristo. Para tayong mga kotseng karag-karag. Wala tayo, parang gano'n, wala tayong magagawa. Walang mararating. No? Baka dyan lamang sa may malintay, hindi umabot. Bakit? Kakarag-karag. Pero ang taong nakipag-isa kay Kristo, ang taong tumanggap kay Kristo, tumalikod sa pagkakasala, parang lumang kotse, nakarag-karag. Pero, nang paanda rin, mga kapatid, dinaig yung bagong kotse. Sa akin nakakita dinaig yung bagong kotse. No, ganyan ang buhay ng mga taong nakipag-isa kay Kristo. Luma sa paningin ng mga taong nakapaligid, pero yung loob, bago, parang bagong kotse. Parang lumang kotse na pinalitan pala ng pinalitan ng makina, pinalitan ng transmission at gulong. Kagulat-gulat, tinalo yung bagong kotse. Ganun ang mga taong tumanggap kay Kristo. Parang kotse, luma yung kaha, pero bago ang loob. Bago ang loob. No? Ngayon, sa ating binasa, meron po 3 bagay tayong makikita po dyan. 3 bagay o katotohanan na makikita. Doon sa ating binasa, Galatia chapter 2, verse 20. Una, sinabi po ni Pablo dyan, ako'y napako na kasama ni Kristo. Ano daw ang una? Ano yung makikita natin katotohanan doon sa binasa natin? Ako ay napako na kasama ni Kristo. Ang ibig sabihin po niyan, ang katapusan ng lumang Pablo. Kasama na daw siyang napako eh. Saan? Kasama ni Kristo. Sabi ko nga, ito yung katapusan ng lumang Pablo. Katapusan din ng lumang tayo. Kung sa tingin natin, tayo'y kasama ng napako, yung ating mga lumang pagkatao, mga kapatid, wala na. Katapusan na ng lumang pagkatao natin. Mga kapatid, pansinin natin yung sinabi ni Pablo, na si Jesus na sinabi ni Pablo na si Jesus ay napako, ang sabi. Ang sinabi niya, hindi niya sinabing si Jesus lamang ang napako. Ang sinabi ni Paul, siya'y kasamang napako ni Kristo. Di po ba sabi doon sa binasa natin, ako'y kasamang napako ni Kristo. Ngayon, ano yung mga bagay na napako kay Pablo? Kasi sabi ko nga, hindi naman literal na napako si Pablo eh. Ang ating Panginoon lang ang napako sa krus. Bakit niya sinasabi, ako'y kasama ni Kristo na napako? Sabi ko nga, hindi naman kasi ito literal na ipinako si Pablo, kundi spiritual na pangyayari. No? Mayroong naganap. Ano yon? Yung napakong kasama ni Kristo, yung lumang pagkatao. Ngayon, ano yung mga lumang pagkatao ni Pablo na kasamang napako ng ating Panginoong Jesucristo sa krus? Ano yon? Ano ang mga napako at namatay kay Pablo? Kasi namatay. Kasamang namatay. Yung lumang Pablo ng ating Panginoon sa krus. Ano yun? Ano yung mga yun? No, ito po yun, mga kapatid. Ano yung mga lumang Pablo na nakasama sa krus? Una, yung lahat ng kahambugan, kayabangan, yung pride ni Paul, lahat po yun, mga kapatid. Yan yung mga bagay na kasamang napako. Saan? Sa krus, kasama ni Kristo. Ano ba yung mga bagay na pwedeng ipaghambog ni Pablo? Alam niyo po ba,
Ibang klase si Paul. Pag pinag-aralan po natin ang buhay ni Paul, kagulat-gulat. At pwede talaga siyang maghambog. Pwede siyang magmalaki. Ano yung mga bagay na yon? Na sinabi niya, kasama itong napako. Kasamang namatay kay Kristo. Alin, yung lumang Pablo. Ano yung lumang Pablo? Sabi ko nga, yung lahat ng kanyang kahambugan, yung lahat ng kanyang pinagyayabang. Nasabi ko nga, mayroon naman talagang ipagyayabang. Saan natin makikita yan, mga kapatid? Pilipos chapter 3, verse 4 hanggang 6. Ano yun? Tinutukoy dyan. Ano yung mga bagay na pwedeng ipagambog ni Paul? Ang sabi, at ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iisipin, ninuman na siya'y may katuwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Mga kapatid, totoong Hebreo, ang sabi niya. Kung pagsunod naman sa kautusan, ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Amen. So ano yung mga bagay na yon? Una, lahi at dugo. Yon yung unang bagay na pinagyayabang ni Paul. Lahi at dugo. Bakit? Tingnan ninyo. Sabi doon, tinuli sa 8 araw. Purong Hudyo. Hindi siya mistiso. Mahalaga kasi sa mga Hudyo, yung purong dugo. Amen? Pag hindi ka puro, ikaw ay mistiso, hindi ka pwedeng sumama sa mga Hudyo. Amen? Tinatakwil nila, marumi ka. Marumi ka. Si Paul, ang sabi, yung kanyang lahi at dugo, pwede niyang ipagmalaki, pwede niyang ipagmayabang. Purong Hudyo, hindi mistiso, hindi siya convert. Ipinanganak sa tamang pamilya. Para sa mga Hudyo, napakahalaga nun. Ipanganak ka sa tamang pamilya. Hindi siya mistiso, hindi siya convert bilang Hudyo, kundi siya ay purong Hudyo. No? Napakahalaga noon, mga kapatid. Para sa mga Hudyo, sabi ko nga, napakahalaga ng angkan at lahi at dugo na dumadaloy sa kanya. Pinagmamalaki niya yun. Wala akong halo. Sino dito ang mga mistisong Kastila? Meron ba ditong mistisong Kastila o mistisang Kastila? Sino mistisong Amerikano? Alam niyo, hindi niyo ba alam? Online, Pilipino. Mix na. Di po ba? Mix, halo-halo na. Si Paul, walang halo. Purong Hudyo. Kaya pinagyayabang niya yun. Angkan. Ano yung angkan niya? Sa angkan ng Israel, galing siya sa 12 tribes ng Israel. Ano daw? Saan siya galing? Sa 12 tribes of Israel. Si Pablo ay Benjaminite. Galing kay Benjamin. No? Si Benjamin, kapatid ni Joseph, na naging gobernador ng buong Ehipto. Royal tribe. Parang ganun. Yung dugo na dumadaloy kay Pablo, royal tribe. Dugong bugaw. Parang ganon. Galing ako sa lahi ni Benjamin. Ang kanino? Ang ni Joseph na naging gobernador ng buong Egypt. So kung paggalang lamang sa angkan, pinagmamalaki ni Paul yung kanya angkan. Benjaminite ako. Amen? Yun yung Benjaminite ako. Pwede niyang ipagyabang yon, yung ang kanyang angkan. Pangalawa, sa reliyon. Pangatlo, sa religion. Tungkol sa kautusan, ang sabi niya, siya ay Pariseo. Wow, walang bigatin. Galing saan? Purong Hudyo. Yung angkan, tama.
tamang pamilya, hindi mistiso, hindi po ba? At yung ang kanya galing saan? Sa 12 tribes ng Israel, Benjaminite. Tapos, royal tribe. Kinikilala. Respetado si Pablo, mga kapatid. Tapos sa religion, pag pinag-usapan ng religion, tungkol sa kautusan, sabi niya, siya'y pariseo. Hindi lamang siya reliyoso, siya ay panatiko. Ano daw? Siya ay hindi lamang reliyoso, siya ay panatiko. Pinauhuli, pinakukulong, pinapapatay ang mga Kristiyano noong mga panahon na yon. Kaya siya, masayang-masaya siya nung binabato yung kauna-unahang martir. Masayang-masaya siya. Nandun si Paul noon, bata pa po siya. Isa po siya doon sa mga umusig sa iglesia, sa simbahan. No? Pagdating kasi sa reliyon, sabi nga niya, siya ay isang pariseo. May pagyayabang ba, mga kapatid? Tanong, may pagyayabang ba siya? Meron, di po ba? Isa akong pariseo. Pinapapatay ang mga Kristiyano, sa isip niya na paglilingkuran niya ang Diyos. Pang-apat, ano yung pinagyayabang niya? Yung kanyang katwiran. Tungkol sa katwiran at kautusan, wala siyang kapintasan. Ang sabi ng verse 6, ang sabi diyan ay ganito, kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inuusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Tingnan ninyo. Ibig sabihin, sinusunod niya kung ano yung kautusan na ibinigay kay Moises. Sinusunod ni ni Pablo. Perfect. Mga kapatid, perfect ang record. Walang kapintasan sa mga mata ng tao. Sumusunod siya sa batas ng mga Hudyo. Ito pa ang isang pinakamatindi sa kanya pagdating sa edukasyon. Matalino po si Paul. Saan ang galing si Paul? No, pagdating sa edukasyon, grabe. Teacher lang naman niya si Gamaliel. Gamaliel. Oh, tama, Gamaliel. Teacher lang niya si Gamaliel. Sino si Gamaliel, pastor? Si Gamaliel lang naman ang sikat na guro o rabay. Noon, panahon nila. Parang nag-aral ka, mga kapatid, parang ganito yan. Parang nag-aral sa Harvard o kaya sa LaSalle, sa Ateneo. Parang ganon. Hindi, bigatin si Paul. Saan nag-aral? Sino ang teacher mo? Si Gamaliel. Grabe, binabanggit sa Bible po yan. Si Gamaliel. Teacher niya, si Gamaliel. Sabi ko nga, elite. So pagdating sa edukasyon, mayroon siyang ipagyayabang. Di po ba? Yan ang mga pinangahawakan ng tao pagdating sa edukasyon. Saan ka galing? Anong tinapos mo? Saan school ka galing? Pag yung mga eskwelahang sikat, taas ang noon yan. Di po ba? Pinagyayabang niya yun. Bakit? Kasi nga, bihira ang nakakapasok doon. Tapos ako ng Harvard University. Wow, yun si Paul. At teacher niya, bigatin. Number 1 na rabay. Number 1 na guro nung panahon niya. Teacher lang naman niya yun. Di po ba? Di po ba? Dapat siya magmalaki, di po ba? Panguli, yung kanyang pagiging mamamayan. Alam niyo po ba? Kailan lang nauso sa atin yung dual citizenship? Di po ba? Kailan lang yan? Si Paul, dual citizenship. Dalawa. Ano siya? No? Sabi ko nga, dual citizenship lang naman siya. Siya ay purong Hudyo, pero Romano. Wow! Hudyo, pero Romano. Dual citizenship. Ibig sabihin, si Pablo sa mga Hudyo ay may protection pa. No? May protection siya dahil siya ay isang Hudyo. Pag pinag-usapan ang mga Romano ng mga panahon na yon, sakop sila ng mga Romano. Ulitin ko nung panahon ng ating Panginoong Hesus, nung panahon ni Paul, ang sakop noon at ang pinakamalakas na bansa noon ay ang Rome. Citizen lang naman siya ng Roma, kaya't hindi siya pwedeng hagupitin ng mga Roman soldier. Bakit?
citizen siya. Kapatid, yun siya. Pwede ba niyang ipagmayabang? Puro, galing sa tamang pamilya. Pinag-aralan, edukasyon, teacher si Gamaliel. Gamaliel, nakakabulol. Di po ba? Tapos, dual citizenship. Mga kapatid, pansinin po natin. Sinabi ni Paul sa Filipos chapter 3, verse 7 hanggang 8, ito ang matindi kay Paul. Bagamat inisa-isa natin yung pwede niyang ipagmalaki, nagbitiw siya ng salita na kung saan ito ang naganap sa kanya dahil nakilala niya ang Panginoon. Na dati-dati ang yabang-yabang niya dahil sa kanyang mga nakuwang parang ganito, pwede niyang ipagmayabang sa kanyang buhay. Pero nang makilala niya si Jesus, ito ang kanyang sinabi, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon, ang aking edukasyon, ang aking lahi, ang aking dual citizenship, sabi niya, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay itinuturing ko ng walang kabuluhan ngayon. Hallelujah! Kita ninyo, yung palang mga naganap sa kanya noon, lahat ng kanyang karunungan, lahat ng kanyang kalagayan, kung mayaman siya, ang sabi niya, lahat ng ito'y wala na sa akin. Wala na. Yung mga pinahalagahan ko noon, hindi na ngayon. Wala na siyang kabuluhan. Wow! Ganun niya binitawan yung kanyang edukasyon at kanyang pagiging pariseo. At yung kanyang pagiging dual citizenship. Kapatid, sino dito gusto maging US citizen? Pag nakuha mo yon, tas nakakuha ka pa ng dual, pwede kang pumunta ng Pinas, anumang oras, pwede kang bumalik ng US, anumang oras. Si Paul, ganun. Bigla, bibitawan niya. Binitawan niya dahil kay Kristo. Sabi, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon. So yung kanyang kayabangan noon, pinahahalagahan niya yun. Matalino ako. Nag-aral ako sa sikat na eskwela. Sikat yung aking guro. Mayabang. Pero sabi niya, dahil kay Kristo ang mga bagay na pinahalagaan ko noon, itinuturing ko ng walang kabuluhan ngayon. Pangklase. Ibang klase ang nagaganap sa isang taong nakakilala sa Panginoon. Amen. Kahanga-hanga. Sabi, verse 8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ito pala, mahalaga noon nung siya ay wala kay Kristo. Pero ang sabi ni Paul, oo, itinuturing kong wala ng kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit sa lalong mahalaga. Ano yun? Ang pagkilala kay Kristo na aking Panginoon. Yun ang mas mahalaga sa Kanya ng pagkilala kay Kristo na makilala ko ang Panginoon. De bali nang walang edukasyon, de bali nang mawala ang yabang, de bali nang mawala ang dual citizenship ko. Sapat na sa akin si Kristo. Hallelujah! Baka hanga-hanga. Sino bibitaw sa isang bagay na hawak-hawak mo na karangyaan? Kapangyarihan, kapatid, makapangyarihan si Paul. Ikaw ba, bibitiw ka ba sa kapangyarihan? Paano kapag governor ka ng isang lugar? Barangay chairman na lang. Kung barangay chairman ka, kinikilala ka sa barangay, kayang bang bitiwan niya? Hindi, di po ba? Kapangyarihan niya. Pero si Paul, binitawan niya yan. Binitawan niya ang lahat ng mga pagkilala ng mundong ito. Ang sabi niya, lahat ng bagay tinuturing kong walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay bilang kapalit sa lalong mas mahalaga. Ano yun? Makilala ko, ang pagkilala ko kay Kristo na aking Panginoon
Ang lahat ng bagay, pinalalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makakamtan ko lang si Kristo. Sino dito? Si Jesus lang, sapat na sa Kanya. Yan ang nangyari kay Paul. Si Kristo, sapat na. Hallelujah. Di ba kayo namamangha? Yan ang ginagawa ng Diyos sa isang taong nakakilala kay Kristo. Hallelujah. Lahat ng kayabangan, bibitawan. Makamtan ko lang si Kristo. Lahat ng kapangyarihan, bibitawan. Basta't mahalaga, kilala ko ang Panginoon. Mga kapatid, yan ang nagpapakita na tunay na patay na si Pablo sa luma niyang pagkatao. Siya'y nabago na dahil kay Kristo. Mga kapatid, tandaan natin ito. Hindi lamang kumpuni. Hindi lamang kumpuni. Hindi lamang repair ang ginawa ni Jesus sa buhay ni Pablo. No? At sa buhay natin, hindi niyang tayo niya ni-repair, kundi pinatay niya yung luma nating pagkatao para bigyan tayo ng bagong buhay. Hallelujah. Yan yung lagi niyong naririnig sa akin, 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang kanyang lumang pagkatao, siya ay bago na. Amen, di po ba? Kaya naman lagi kong binabanggit-banggit yun eh. Ang nakipag-isa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Bakit? Alam niyo po ba, doon nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga taong dating marumi na nagkasala. Yung pagbabago ng isang taong masama. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko nga, yung sakit, kayang lunasan ng doktor. Yung kawalan, kayang lunasan. Pero ang hindi kayang lunasan ay ang taong masama. Tanging ang Diyos lang ang makagagawa. Nang makilala ni Paul ang Panginoon, lahat ng bagay na ito, tinuring niyang basura at walang kabuluhan. Ang nakita niya, sabi ko nga, si Jesus, sapat na. Kapatid, sapat na ba sa iyo ang Panginoon? Talaga. Kahit walang pera, di ba't laging masaya? Totoo. Sino dito gusto mawala ng pera? Sapat na si Jesus. Di po ba? Yan ang ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid. Ano yung mga bagay na nakita natin dyan? Sabi niya, siya ay napako kasama. Hindi na ako, sabi ni Paul, hindi na ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. It's no longer I. Sabi niya, hindi na ako. But Christ lives in me. Sabi niya, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Patay na. Yun yung, patay na ang lumang Pablo. Kapatid, patay ka na ba? Yung luma mong pagkatao. Parang ganon. Si Pablo, yun ang nagaganap sa kanya. Patay na yung luma niyang pagkatao. Hindi na ako ang nabubuhay sa akin. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin buhay. Kapatid, ang tinding pag-angkin nun. Kasi tinatakwil na niya yung luma niyang pagkatao at sinasabi niya, kapatid, ako na, wala na. Yung nabubuhay ngayon dito, si Kristo na. Paano kung dumating yung dating buhay? Tapos sinasabi mo, si Kristo nabubuhay sa'yo, paano yun? Napapaya si Kristo. Di po ba? Kasi sinabi mo, si Kristo na ang nabubuhay sa buhay ko. Yun ang sabi ni Paul. Ano yan? Sabi ko, yan yung pinakapuso ng buhay ng Kristiyano. Ano daw ang pinakapuso ng isang buhay Kristiyano? Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay. Puso ng isang Kristiyano. Dati, ako ang masusunod. Gagawin ni Romel kung anong gusto niya. Kailangan ako ang aangat sa lahat. Di ba yan ang gusto ng tao? Kung anong masusunod, ako masusunod.
Anong si Jesus? Kung ano gusto ko. Kung anong gusto ko, gagawin ko. Gusto ko, hindi aangat ang iba. Ako aangat. Lahat gagawin. Yan ang tao, di po ba? Gusto natin, tayo una. Pero nang makilala natin si Jesus, iba na. Ano ngayon? Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Dati, ikaw, nang makilala mo si Kristo, kapatid, patay na. Yung lumang ikaw, ang nabubuhay na sa atin si Kristo. Si Jesus na ang masusunod sa buhay mo. O sino dito gusto si Jesus na masusunod? Pastor, wala namang ganyan. Pag sinabi mong si Kristo na ang masusunod, lahat ng pagpapasya mo, dapat si Jesus ang masusunod. Bigat nun. Lahat ng pagpapasya. Binibigay mo, Lord, ikaw magpasya sa buhay ko. Kasi ano na, alipin mo na ako eh. Ikaw ang Panginoon ko, ako ang servant mo. Ano ba yung servant? Ang servant ay walang karapatan. Servant. Ganun, itinuturing mo ang sarili mo na walang karapatan sa lahat ng bagay. Kung anong gagawin ng master, kung anong gusto ng master, gagawin ko. Bakit? Yun ako eh. Servant ako. Ang Panginoon, siya ang master. Tayo ang servant. Kung master natin siya, kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Amen? Pero alam niyo maganda kay Lord? Isa siyang Panginoong napakabuti. Bagamat servant tayo, may kalayaan. May kalayaan. Kaya lang, huwag nating abusuhin yung kalayaan. Hayaan natin si Jesus ang magpasya sa ating mga buhay. Kapatid, si Jesus na ang masusunod sa buhay natin. Si Jesus na ang gagawa sa buhay ko. Hindi na si Romel. Yun. Dati tayo gumagawa sa buhay natin. Si Pablo, dati siya ang nasusunod. Kung anong gusto niya, gagawin niya. Di po ba? Pero makilala si Kristo, ang sabi ko nga, si Kristo na ang gagawa sa buhay ko. Ang tao hindi. Di po ba yan ang tao? Gusto natin tayo ang gagawa. Kasi parang ganito, mas pinagtitiwalaan natin yung ating mga sarili. Correct? Mas pinagtitiwalaan natin yung ating mga sarili. Kailan nangyayaring pumapasok ang Diyos sa buhay ng isang tao? Kapag wala nang nagagawa, doon na lang sa dulo. Di po ba? Pag may sakit na, kapag kalulong na, yun, yung wala nang solusyon, doon lamang niya naiisip, kailangan ko ang Panginoon. Hindi, kapatid. Kapag nakilala mo si Kristo, kahit may solusyon pa, uunahin mo ang Diyos dahil mas higit na alam mo, parang ganito yun, mas maganda kung ano yung gagawin ng Diyos kaysa sa gagawin ko. Lahat, ibibigay mo sa Panginoon. Panginoon siya eh. Servant ako. Parang ganon. Kapatid, si Jesus na ang aangat sa buhay natin, hindi na tayo. Dapat ang mapapurihan sa buhay ng mga mananampalataya, si Jesus. Si Paul, ganon. Ang napapapurihan dahil binitiwan niya ang lahat ng kanyang tangan-tangan na pwede niyang ipaghambog, kapatid, si Jesus na ang napapapurihan sa buhay niya. Dapat ganun tayo mga mananampalataya. Ibig sabihin, hindi na ako o tayo ang may control sa ating mga buhay, kundi si Kristo na ang may control. Si Jesus na ang driver ng buhay natin. Amen? Sino dito driver ng buhay niya? Si Kristo. Amen? Dapat si Kristo na ang driver ng buhay ng bawat isa sa atin. Example, parang ganito. Naghanap ako kanina ng kahapon pa, yung gloves. Yung sinusuot. Yung gloves, parang tayo yan. Ulitin ko example. Yung gloves, parang tao. Tayo. Pag gloves lang, may magagawa ba yung gloves? Wala. Ulitin ko tayo, yung gloves. Yung kamay, si Jesus. Amen? Si Jesus. Yung gloves, walang magagawa kasi hindi nakapasok yung kamay. Pero
Mas maganda sana kung may gloves no? Pero kapag pinasok yung kamay dun sa gloves, mayroong magkagawa. Kaya niyang humipo, kaya niyang yumakap. Kapatid, gano'n ang tao na umaasa kay Kristo. No? Nung wala si Kristo sa ating buhay, gloves ka na walang magagawa. Hindi mo kayang magpadama ng pag-ibig. Hindi mo kayang yumakap. Amen? Bakit? Wala kang magagawa. Gloves. Pero nung pumasok si Kristo sa buhay ng tao, kapatid, yung gloves na walang magagawa, may magagawa. Kaya nang magpadama ng yakap. Amen? Mayroon ng kabuluhan. Bakit? Pumasok si Kristo sa buhay. Kapatid, yan tayo. Nagkaroon tayo ng kabuluhan nung pumasok si Kristo sa ating mga buhay. Hallelujah! Wala tayong magagawa kung wala si Kristo. Isa iniisip natin, kaya natin yan. Hindi natin kaya. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo kay Kristo. Pawang kabiguan ang aabuti natin kung hiwalay tayo kay Kristo. Pawang kabiguan. Di ba ba? Yan ang kanta. Kailangan laging na kay Kristo. Biblikal? Oo. Yes. Ang sabi ng John 15, verse 5b, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sabi ni Jesus. Ibig sabihin, kapag nagagalit ka, si Kristo na ang gagawa para sa iyo, patungo sa pagpapatawad. Hindi mo kayang magpatawad kung hiwalay ka kay Kristo. sabi ni Jesus, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung hiwalay kayo sa puno, ano ang magagawa ng sanga? Hindi na siya mamumunga. Hiwalay ka dun sa pinanggagalingan ng sustansya. Kapatid, ang mga mananampalataya, para may magawa at mamunga, kailangan nakakabit sa puno at ang puno ay si Kristo. Hallelujah. Amen? Sabi ni Jesus, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Wow! Yun ang totoo. At panghawakan natin yon. Wala akong magagawa kung hiwalay ako kay Jesus. Kahit anong karunungan ang gawin ko, kawang kabiguan, di po ba? Kabiguan lang aabutin mo. Mabibigo ka, masasaktan ka. Bakit? Kasi hiwalay ka kay Jesus. Mag-aral ka mang mabuti. Maabot mo man yung pinakarurok ng tagumpay, malungkot ka pa rin. Kahit ang dami mo ng pera, malungkot ka pa rin. May hinahanap ako, Pastor Romel, ano pa yun? Nasa akin na ang magagandang kotse. Maayos naman ang pamilya ko. Maganda naman ang bahay ko. Ang lungkot-lungkot ko. Anong kulang? Wala ka kasing magagawa kung hindi ka nakaugpong kay Jesus. Hiwalay ka kay Jesus, kaya lahat ng bagay na mayroon ka, malungkot ka pa rin. Amen? Yan ang katotohanan ng buhay. Kailangan ng tao si Jesus. People need the Lord. People need the Lord. Di po ba? Ano daw? Kailangan ng tao sino? Ang pera? Ang kayamanan? Hindi. Pansamantalang kagalakan. Lahat yan na kay Paul. Pero lahat yan, sabi niya, itinuring kong basura at walang kabuluhan. Makamtan ko lamang yung mas mahalaga, si Jesus. Si Jesus, there is fullness of joy. Kapag na kay Jesus ka, siya ang source ng ng biyaya. Ano pa hanapin natin kay Jesus? Siya ang manggagamot. Siya ang bread of life. Siya ang tubig ng buhay. Di po ba? The everlasting Father. Tatay natin dito, mamamatay.
Pero yung tatay sa langit, hindi mamamatay. Ano ba ang yakap ng isang tatay? Ano ba ang pagkalinga ng isang tatay? Kapatid, yung tatay dito sa lupa, mamamatay. Pero yung nandoong tatay na kumakalinga, hindi mamamatay. Kano pa hanap natin sa Diyos? Di po ba? Kapatid, kaya ang tao malungkot, bigo, dahil wala hiwalay kay Jesus. Sino dito malungkot pa rin? Naniniwala ako, wala. Amen? Lagi bang masaya? Kapag na kay Jesus ka, kahit wala ngang pera, masaya. Naranasan niyo ba yun? Pastor, mas maganda. Oo, galam ng Diyos yun. Ang Diyos pa, pababayaan ka. Di po ba? Yun nga mga wala kay Kristo pinagpapala niya Di po ba? Alam niyo ba, may universal na pagpapala, pangkalahatan. Ano yun? Hangin. Pangkalahatan yan. Kahit mananampalataya, hindi mananampalataya, libre, hangin. Biyaya ng Diyos yun. Ano pa? Araw. Di po ba? Buhay. Saan magaling ang buhay? Kaya Satanas? Sa Diyos yun. Biyaya naman ng Diyos. Mananampalataya o hindi mananampalataya, may buhay. Pero merong pagpapala na tanging sa taong mananampalataya lang. Ano yun? Ano yun? Si Kristo, sapat na. At kapag sa'yo nandun si Jesus, kapatid, sabi ko nga, kahit may problema, masaya ang buhay ng nakay Kristo. Amen? Alam nyo bakit? Kasi gumagawa ang Diyos. Gumagawa ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi napapagod ang Diyos na gumawa sa buhay ng mga mananampalataya. Ang maganda doon, ginagawan tayo ng mga bagay na mabuti ng Diyos. Hallelujah! Kapatid, wala kang magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos. Yan ang katotohanan. Kung yung pala ang katotohanan, na wala tayong magagawa dahil hiwalay tayo sa Diyos, anong dapat natin gawin? Siguraduhin mo, kapatid, na ikaw ay nakaugpong kay Kristo. Amen? Kapag ka ganoon, may magagawa, mamumunga ng sagana. Hallelujah. Pangatlo at panghuli. Ano ang makikita natin doon sa buhay na sinabi ni Pablo? Ang buhay na ito, ang sabi niya, ang buhay na ito ay pinatatakbo ng pananampalataya. Ano daw ang pinatatakbo yung buhay niya? Pinatatakbo ng pananampalataya. Dahil dati, hindi Pinatatakbo ng sarili niya. Pero nang makilala niya na si Kristo, pinatatakbo siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ba yung faith? Lagi niyo naririnig sa akin, ang pananampalataya, mga bagay na pinaniniwalaan mo magaganap. Di po ba? Kahit hindi mo nakikita, pinaniniwalaan mo magaganap. Yan ang pananampalataya. Yun daw ang nagpapatakbo ngayon kay Paul. Nung makilala niya si Kristo, bago niya makilala, kailangan ito lahat ng mga bagay na nasa mundong ito. Yun ang kanyang fuel. Pero nung makilala niya si Kristo, tinanggal niya lahat yun. Pinalitan ng bagong fuel ng kanyang buhay. Ano yun? Pananampalataya. Yung kanyang faith, yun na nagpapatakbo sa kanya. Mga kapatid, yun ang gasolina ni Paul. Ano daw ang gasolina ni Paul? Faith. Yun ang nagpapatakbo sa kanya. Paano nabubuhay si Kristo sa atin? Sa ating mga pananampalataya. Mga kapatid, yung faith, yun ang fuel ng mga mananampalataya. Yun ang fuel ni Paul, yung kanyang pananampalataya. Example, Alam ba ninyo, yung coaching hindi umaandar ng mahabang panahon, kahit bago bumili ka ng kotse, bago, brand new, full tank mo, dahil natatakot ka, dahil tataas ang gasolina. Full tank mo, tas iwan mo sa garahe, umalis ka ng mahabang panahon, pagbalik mo, kapatid, yung fuel nun, kahit full tank, kahit bago yung sasakyan mo, wala na yon. Panis. Napapanis po ang gasolina. Ako niyo po, yan yun. Panis. No, hindi naaandar yan. Iwan mo yan ng mahabang panahon. Yung fuel niya, wala na silbi. Yan.
Wala nang silbi. No? Mabaho. Kapatid, yan tayo. Yan tayo. Yan tayo noon. Para tayo mga kotse na pultang ang gasolina, pero hindi tumatakbo ng mahabang panahon. Ibig sabihin, ang buhay natin noon, wala kay Kristo, ay mga buhay na panis. Walang silbi, itatapon na lang. Mabaho at walang silbi. Amen? Yan ang buhay natin noon, mga panis. Si Romel, panis. Walang silbi. Sino dito ang mga panis ang buhay noon? At pinagmamalaki ko yung kagandahan lalaki ko noon. Panis. Walang, di ba? Panis. Lahat ng bagay, panis. Hindi tumakbo ng mahabang panahon. Yung fuel mo, panis. Wala ka kay Kristo. Sabi ko nga, panis, mabaho at walang silbi. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng wala kay Kristo ay basura na. Pag tumatakbo ang buhay mo, pinatatakbo ng mundong ito, kapatid, basura yan. Basura. Yan yung nakita ni Paul. Di ba ba? Itinuturing ko ang lahat ng bagay na ito. Yan yung noon. Pero ngayon, higit yung mas mahalaga, si Kristo. Eto wala, basura na lang to. Yung aking kayamanan, yung aking karunungan, yung aking kasikatan, yung aking lahi. Sabi niya, basura. Nakita ni Paul, kapatid, yan tayo. Lahat ng bagay, kahit anuman ang nakamit natin, kung wala si Kristo, basura. Mabaho. Buti na lang nakilala natin si Kristo. Amen? Happy ko nga, praise the Lord dyan. Yan ang praise the Lord. No? Nang makilala at sumampalataya tayo kay Jesus, yung panis na fuel ng ating buhay, itinapon na ni Kristo at pinalitan ng bagong fuel. No, pinalitan ng bagong fuel na magpapatakbo sa mga mananampalataya. Ano yun? Pananampalataya. No, pananampalataya. Kaya tayo ngayon ay tumatakbo. Saan? Saan na tayo tumatakbo? Bago na yung fuel natin eh. Sa pananampalataya. Ang isang mananampalataya ni Kristo, kaya nga mananampalataya eh. Kailangan tumatakbo siya sa saan? Sa pananampalataya kay Kristo. Sa mga pangako ni Kristo, pinatatakbo ang mga mananampalataya ng mga pangako ni Kristo. Sino dito alam niya yung mga pangako ng Diyos? Paano mong malalaman ang mga pangako ng Diyos kung hindi mo binabasa kung nasaan ang mga pangako ng Diyos? Kapatid, libre. Basahin ang mga Biblia. Andyan ang mga pangako ng Diyos na pang-aawakan ng mga pinatatakbo ng pananampalataya. Kapag ka nagkukulang, God will provide. Di po ba, pagka may sakit, pagagalingin ako ng Diyos, siya ang aking dakilang doktor. May mga bagay tayong pinangahawakan, yun yung pinatatakbo na ang mga mananampalataya ni Kristo. Pinangahawakan natin yung mga bagay na kay Kristo. Hindi na yung mga bagay sa daigdig na ito. Amen? Kapatid, dapat yung buhay natin, pinatatakbo na ng mga bagay ng panglangit. Hindi na mga bagay na narito. At dahil bago na ang fuel natin, yung ating faith, parang kotse na bagong overhaul. Ginawa ko example yung kotse. No? Parang isang bagong kotse na bagong overhaul. Tatakbo ng tama. Mga kapatid, ang kay Kristo, tatakbo ng tama. Nasa timing. Kasi ang kotse, hindi ang tatakbo ng maganda kapag wala ka sa timing. Pag wala sa timing ang kotse, wala. Pupugak-pugak yan. Pero ang taong kay Kristo, parang kotse, nasa timing. Bagong overall. Bago. Yung panloob, bago. Kaya sabi, hindi siya palyado. Kuya Ronald, di ba? Yung kotse, kapag wala sa timing, palyado. Alam nyo ba yung rinig ang palyado?
Di po ba? Ang ganda ng kotse mo, ang ganda ng panlabas. So, tapos sabi nung kotse, palyado, wala ka sa timing. Ganon ang mga taong wala kay Kristo. Hiwalay kay Kristo, palyado. Well, palyado ang buhay ko. Kapatid, ako dating palyado ang buhay ko. Wala sa timing. Pero salamat na lang, ang Panginoon, magaling na mekaniko. Amen. Ang galing yung mekaniko ng buhay. Nag-aayos ng buhay. Kaya inayos yung timing. Di po ba? Hindi ka na palyado kung tumakbo, maayos na, maganda na, smooth ang takbo ng buhay ng nakipag-isa kay Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Sino nakakaranas ng smooth ang buhay? Bagamat hirap, pero smooth ang buhay dahil kay Kristo. Kapatid, yan ang tao na pinatatakbo ng pananampalataya sa Diyos. Smooth ang takbo. Nasa timing, hindi palyado. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Di mo ba? Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, binago na ni Kristo ang dati nating buhay. Mga patay na tayo sa kasalanan. Dapat bago na ang ating mga gusto. Kung dati gusto natin ng pagkilala ng tao, ngayon gusto natin lubusang makilala si Kristo. Di ba? Dati gusto natin pagkilala, pero ngayon, nang makilala natin si Kristo, gusto ko pang makilala si Kristo. At masarap na pagnanasayahan, kapatid, makilala pa ng lubusan ang Panginoon. No? Habang lumalalim ang pagkilala natin kay Kristo, lalo tayong nababago. Lalong nababago ang buhay patungo sa pagiging ganap. Sino dito gustong maging ganap? Alam nyo, yun ang dapat eh. Kasi malapit nang dumating si Jesus eh. Kailangan yung buhay natin ganap. Amen? Tayo po'y tumayo. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa buhay na binago. Hindi na kami ang nabubuhay sa aming mga sarili, kundi ikaw na, Panginoon. At pinatatakbo kami, Panginoon, ng pananampalataya namin, Panginoon. Lord, salamat po. Mayroon Diyos na nagbabago ng buhay. Salamat po, Panginoon. Patungo sa pagiging ganap. Oo, Panginoon, di pa kami ganap, pero patungo sa pagiging ganap. Patungo sa pagiging banal. Dahil banal ka, O Diyos. Salamat. Inihahanda mo ang bawat isa sa amin para umakma sa iyo dahil ikaw ay isang banal. Kaya nga patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, O Diyos. Patuloy mo pang baguhin ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Makamit namin, Panginoon, O Diyos, yung pagbabago, Panginoon, na hindi kayang gawin ng sanlibutan ito, Panginoon. Kundi ikaw, Panginoon, makilala ka pa namin, Panginoon. At patungo doon, Panginoon, mababago ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah.